Welcome sa tutorial ng paggawa ng title block. So, let's start first by saving this. No? So, kung nag-start tayo last time sa lecture 3, so, isa-save as natin to as lecture 4 or vice versa, kung ano man yung na-save natin dyan. So, save natin to sa lecture folder, tapos lagyan niyo siya as lecture 4 or lecture 3 kung naman yung section ninyo. So, save lang natin yan. Okay. Then, if tapos na kayo sa mga previous lecture, let's start by adding a sheet. So, makikita natin sa project browser itong mga sheets. Okay. So, yung ginamit natin na template is wala siyang mga pre-made na mga sheets. So, yun ang gagawin natin ngayon. So, right-click natin to. Then, select new sheet. May nakaload tayo na sheet dito. May nakalagay na A1 metric. Now, pag gusto niyo ng other na sukat na mga sheets or title blocks, maglo-load tayo. So, load. Then, make sure na tayo ay wala sa Imperial. So, pagka in-up natin yan, o dapat, hindi tayo sa English Imperial. So, up lang ulit. Then, open English folder. Open US folder. Then, hanapin natin si title blocks. Ito si title blocks. Okay. So, meron tayo ditong A0 up to A4 na paper layout. Paper size. Suppose ang kailangan natin ay A3. So, open natin ang A3 metric. Tapos, okay. Yan. So, ito yung sukat ng A3. Tapos, ito yung template na meron siya. So, since ito ay galing sa Autodesk, ito ay system family ng, or loadable family from the Revit. So, ito yung may itsura niya. Now, tulad ng sinasabi ko sa inyo, kapag ka sinabing parametric sa Revit, halos lahat talaga ay madali mo mabago. For example, itong owner, pag binago mo dito, for example, lagyan natin yung pangalan ko, A. Cortez. So, mababago yung name dito. Okay? Tapos, pag nilagay natin yung project name, for example, Bungalow Residential Project. Okay? Tapos, lagay natin dito, Site Development Plan. So, easy siyang i-edit. Hindi tulad sa AutoCAD, if ever man hindi kayo gumamit ng dynamic block, di ba, gagamitin natin, gagawa tayo ng multi-line text, empty, tapos din mo babaguhin, so on and so forth. Dito, nakaayos na siya. Basta, nagawa na natin siya ng proper labeling. Okay? Pagka ganito ang ating title block, syempre, hindi naman ito yung gagamitin natin kasi ito ay from Autodesk. So, how to edit this? So, click natin ito or pwedeng double-click para mag-edit family or pwede din yung i-click dito sa ating ribbon panel. So, anyway, ang kailangan lang natin dito ay mag-edit ng family. So, double-click to edit family. So, mapupunta tayo sa family editor ng A3 metric. So, makikita natin na ito ay nakabukas na kasi yun yung nandito sa ating title bar. A3 metric. Now, para hindi natin malimutan, hindi natin babaguhin yung ibinigay na ni Revit. Okay? Hindi natin siya save as same as A3 metric. Gagawin natin, magsisave as tayo. So, save as, tapos family. So, napansin nyo, hindi siya project, no? Naka-gray out yung project kasi ito ay isang title block family. So, save natin siya as family. Okay? Huwag natin ilagay dito sa folder ng title blocks. Pakihanap ang folder ng inyong template folder. Again, pakisave sa template folder. Then, let's name this as TB underscore A3 underscore section, your section, underscore your surname, underscore your first name. Okay, para meron tayong naming convention. So, dito, pag A3. Pagka papagawan ko kayo ng 20 by 30, ilalagay niyo dito 20x30. Okay, pamadali natin siya makita. Then, options.
make sure na ang saving natin backups is 3. Para kung sakali naman may mangyari, meron tayo laging backup. So, okay. Tapos, save natin. Now, explain ko muna yung mga nakikita natin sa ating screen. Lahat ng mga lines na nakikita natin dito, all of this is lines for title block only. Again, these are lines for title block only. So, these are detail lines pa din, pero naka-design siya para sa family. Okay? Pag sinelect natin siya, makikita natin yung kanyang mga subcategory. Pero hindi natin siya mababago, mako-convert to model line. Okay? Hindi tulad ng nasa project. Okay? Kasi nga, ang ginagamit ng title block family, puro detail line lang. So, dito ay naka-thin line siya. Pero pagdating dito sa loob, gumamit siya ng medium line. Yan, medium line. Pero babaguhin natin yung title block conventions natin na iyan para mag-swak sa ating kung ano yung design natin. Posted naman sa Canvas yung ating design. Papakita ko mamaya. Ngayon, gagawin muna natin. Hindi kasi ito yung magiging format natin title block. So, paki-select ito lahat. So, cross-select. Okay, itong loob lang. Tapos, press delete. So, ang matitira lang dapat dito ay itong nasa outer. At make sure na ang sukat niya ay pang A3. Okay, 297 by 420. Okay, so yun dapat ang sukat niya. Now, tingnan natin sa Canvas ngayon kung ano yung dapat na sukat ng ating title block. So, look at your Canvas module 1 to 3 prelim examination. So, nandito yung template PDF ng inyong A3. So, let's check this. So, ito yung magiging itsura dapat ng inyong A3 title block. So, again, 297 by 420. Tapos, ito yung mga ilalagay natin dito. Now, para magawa natin ito ng mabilis, tulad ng sinabi ko sa activity 2, always look at the bigger one then up to the smaller ones. So, yung bigger one is yung 297 by 420. Ang next na gagawin ninyo ay gagawa kayo ng offset, tapos offset again, tapos doon natin gagawin yung mga text. Okay? So, gawan ko na lang ng montage to. So, para ma-practice kayo ng paggawa na mabilis ng title blocks or yung mga lines natin dito. So, sundan nyo lang ako. Ayan, so natapos natin yung mga lines lang. Ngayon, isa-isahin natin yung paggawa ng mga text. Sa Revit, bukod sa text, meron tayong tinatawag na labels. So, ito, nakikita natin may nakalagay dito, Arial, label. So, ano ba pagkakaiba nila? Yung text, ito yung usual na ginagawa natin. So, mag-TX ako. TX for text. Tapos lagyan natin dito logo. So ito na yon. Ito yung ginawa natin na text. Pero kapag once na niload na natin to sa Revit project, hindi siya editable tulad ng ginagawa natin sa umpisa ng video na ito. So para maging editable ang isang text, gagawin natin siyang label. So paano natin siya lalagyan ng label? So, gawin natin, tayo ay mag-create, tapos, label. Again, create, then, label. Katabi lang siya ng text. Okay, so label. Wala tayong shortcut key for label. So, click lang natin siya dito. Then,
yung ating cursor, magiging may letter A, tapos may box sa kanyang bottom left corner. So, ibig sabihin, nasa komanda tayo ng tag label. So, tag label ang nakalagay dito sa properties palette kasi isa siyang type of tag. Okay? Editable tag. Kaya pag din-drop down natin to, meron tayong iba't ibang mga sukat. Ayan. Dito ngayon papasok yung ibig sabihin dito sa PDF. Ayan, di ba? May mga sukat tayo dyan. May 3mm, yan, may 4mm. Tapos saka-indicate din kung siya ba ay naka-bold or naka-regular lang na text. Okay. So, hanapin muna natin yung mga label, no, na kailangan natin lagyan. Ito. So, meron tayo dito 3mm aerial label, tapos nakalagay project title. So, ano kayo sabihin yan? So, let's discover this. So, hanapin muna natin si 3mm. Ito, 3mm. Tapos, edit type. As always, let's double check kung ang width factor ba niya ay 0.85 para mas payat yung mga letters natin. Mas madali natin isiksik yung mga words dyan. Okay? Tapos, kung napalitan na natin yon, so that's okay na. Tapos, ilagay na natin yung label around here. Ayan. So, pag nag-click ka na sa place na gusto mong i-locate yung label, lilitaw ang Edit Label dialog box. So, nandito lahat ng mga category na pwede mong ilagay. Okay? Again, balikan natin si PDF. Ang nakalagay, dapat project title. Dapat daw ay project title. So, hanapin din natin dito, project title. Yan, meron ba ditong project title? Project address, issue date. Ayan, ito. So, project name. Ito ang gamitin natin. Project name. So, pwede natin itong i-double click or i-click nyo yung green. So, pareho lang ang mangyari dyan, no? So, double click yung green, maa-add na siya dito sa parameters. So, ang tawag dito ay label parameters. Yan. Buti pa yung parameters, may label, no? Yan. So, yung parameter name, project name. Tapos, lagyan natin sample value dito. Pag sabing sample value, ito yung lilitaw dito sa word natin sa baba habang wala ka pang tinatype. Yan. Kumbaga, indication lang ito kung ito ba ay editable or hindi. So, ilagay natin dito, enter, all caps, no? Enter project title here. Okay, tapos apply, then okay. Yan, ito na. Lumitaw na dito yung enter project title here. Pagtapos na tayo sa paggawa ng label, escape lang tayo ng twice. Click natin yung ginawa natin na label. Tapos, ilipat natin siya banda rito. Yan, double check natin kung dyan nga ba. Okay, doon nga siya. Ayan. Now, ang limitation natin dito kay Revit, no? Hindi siya tulad sa AutoCAD na pwede natin lagyan justification tapos malalagyan natin ng mga O-snaps, no? Yung part ng letters na merong justification. So, dito, usually, tinatansya ko na lang siya. Pero bago natin tansyahin yung kanyang location, gamitin muna natin to. Look at your properties. Makikita natin dito na meron ditong horizontal align saka vertical align. So, pwede natin itong gawing parehong center para mamimik natin yung command ng AutoCAD na MTP, kung naalala ninyo kung naituro ko sa inyo. Ayan. So, naka middle and center na siya. Middle center. Ayan. Tapos, keep readable para kahit ikot-ikutin mo yan, hindi siya mag-twist ng letra or hindi mag-rotate ng letra. Tapos, visible, yes, dapat visible talaga yan. Okay. Now, pwede natin gawin dito nga ay i-stretch natin tong box until umabot sa boundary ng mga, ito yung mga line na ito. Ito yung pinaka-boundary natin. Okay. Tapos, adjust lang. So, pwede mong gamitin ng arrow para ma-adjust mo siya. So, arrow right. Ayan. Para ma-adjust natin yan. Pwede mo pang i-adjust ng konti. Ayan. Para sumakto sa mga lines. So, ang purpose itong box na ito, itong text box, is pag nag-type ka mamaya doon sa pinaka-project natin, no, ng buong title, kung mahaba man, automatic ilalagay niya yan dito sa ilalim na. Ayan, hindi siya lalagpas dito sa katabi niya ng mga box.
O kaya, meron tayo ditong boundary. Ito yung kulay blue. Okay. So, medyo malaking space dito sa baba. So, pwede pa tayo magbaba, no? So, arrow down. Ayan. Nababa na siya ng konti. Okay, lumaki ng konti sa taas. Mag-zoom in lang kayo para medyo lumiit yung increments niya ng pag-angat. So, 1 up, 1 up. Ayan. So, I think okay na yan. So, tansyahin na lang, no? Ang mahalaga dito, itong boundary ng text box ay nandito sa mga lines na yan. Okay, so nakaisa tayong label. Ano yung next label natin? Itong issue date. So, 3mm area label, issue date. Yan. O, pwede natin gawin, click mo yan, tapos CO, tapos click mo here, tapos click here. Ayan. So, pantay sila, pareho sila. Kaso, pareho din sila ng label. So, paano natin papalitan ito? Use your properties palette again, then under ng label, click edit. Okay, so imbis sa project name, click natin itong project name dito, ibalik natin siya dito sa category parameters. So, click this red, no? Remove parameter. Yan. So, magiging malinis na to. Again, ang sabi, ilalagay daw natin ay yung project issue date. Project issue date. Okay, so, double click or click mo na yung green, kahit alin dyan. Okay, so project issue date, tapos lagyan natin sample value, lagyan natin dito. Date of submission. Ayan, para alam niyo na ang itatype niyo lagi dito ay yung date of submission. Ayan, date of submission. So, apply, tapos okay. Ayan, so nag-iba na. Ayan, so pareho ng sukat, pareho ng location, na bago lang natin yung label. Napabilis ang inyong buhay. Ayan. So, nakadalawang labels na tayo. Ayan. Another label is this. Itong sheet name. Ayan. So, 3mm area label din siya. So, sheet name, ang pangalan daw niya. So, gagawin natin. Imbis na i-copy-paste natin ito, okay, pwede natin siyang i-create similar. So, CS for create similar. So, parang buksan mo lang ulit yung command ng paggawa ng label. So, click lang natin around here. Okay. Tapos, hanapin natin si sheet name. Ito si sheet name. Okay. Sheet name, double click. Sample value. Lagay natin dito. Type all sheet names. Sheet name drawing titles here. Para alam niyo na ilalagay niyo lahat ng drawing title. For example, kung nasa sheet is SDP and ground floor plan, ilalagay mo doon site development plan, tapos ground floor plan. Kumpletuhin mo siya. Okay, so apply natin, then okay. This time, hindi natin ito gigitna. Okay, gusto ko to nasa ayan, na horizontal align siya sa left. Tapos vertical align, vertical align top din. Ayan. Para pag magta-type ka dito, nandito mo sa taas. Ayan. Tapos pababa lang yung pagta-type niya. Tapos dating gawi, ayan, i-drag natin yung kanyang boundaries here. Then, boundaries here. Okay. So, meron na tayong sheet name. Okay. Let's check again. So, meron tayo na itong tatlo. O, ano pa ang meron ditong label? Ito, nakalagay dito. 5mm aerial label. Sheet number. 5mm aerial label. So, balikan natin. Click ko ito. Tapos, CS. Para create similar. So, click ko somewhere here. Okay. So, ito naman ay sheet number. Yan. Sheet number. So, double click sheet number. Sample value, hindi ko ilalagay si A. Okay? Hindi natin ilalagay si A. Ilalagay lang natin dito 100. Or pwede natin lagay mo na 00 pala mo na. 30. Yan. Indication na dapat mo pa siyang palitan. So, 000.
Tapos, apply natin. Tapos, okay. Yan. Now, this is 3mm. Sabi kanina, dapat 5mm to, no? So, select natin si 5mm. Then, edit type. Make it 0.85. Yung width factor. Tapos, apply natin. Then, okay. Then, make this middle center. Yan. Middle, tapos center. Ayan, para gamit na siya. So, lagay natin siya dito. Okay, tapos, again, adjust na lang tayo mamaya. Okay, so adjust ko dito yung kanyang boundary. Ayan. So, meron tayong sheet number. Tapos, dapat pala may line dito, no? So, lagyan natin yung line dito sa gitna. Okay. Okay, so lahat na ng mga labels na ilagay na natin. Okay, mamaya natin to i-testing yun. Ilagay muna natin yung mga text. Okay, so, pisahan natin dito sa... Okay, yung logo, wala pala ditong text. So, mismong logo lang siya. Ayan. So, adjust natin yung line. Okay, tapos dito ay student, professor. So, again, ayun muna natin yon. So, 3mm Arial text. Lahat yan. 3mm Arial text. So, 3mm. Okay, tapos hindi pa napapalitan yung width factor niyan. So, 0.85. Apply. Ayan, so nabago na siya. So, let's name this student. Tapos, left. Tapos, imbis sa top, gawin natin siyang middle. Ayan. Para madin natin siyang igitna dito using our boundaries. Ayan, okay. So, naka-boundary na tayo. Pag naayos mo na yung kanyang boundary, wait, tama ba tong sukat? Okay, tama. Left, tapos middle. Okay. So, I think babaw ko pa ito na konti. Okay, kasi ang tinitinan ko itong line na to. Ayan. Okay, so kung okay na tayo dito, pantay na tayo, select mo lang yung ginawa mong student na text, click dito sa intersection sa kanyang OSNAP, tapos click, and click. O, diba? So, mabilis lang. Tapos, double click lang para mabago mo yung mga text niya. So, this is professor. Tapos, adjust. Ayan. This is project title. Okay. Project title. This is your sheet name. Ano ba? Sheet content. Sheet content. Okay. So, pag ganito ang nangyayari sa inyo, baka mayroon kang space na nilagay sa baba. Ayan. Kung wala naman, adjust lang natin. Ayan. Okay, para okay siya. Tapos, grading and sheet number. Okay. Grading. And then, sheet number. Okay, itong sheet number, ito daw ay naka 2mm. So, baguhin natin siya mamaya. Sheet number. Ayan, so, masyado na siya malaki, no? So, gawin natin 2mm lang. 2mm, then make sure again, tayo ay naka width factor na 0.85. Apply, then okay. So, adjust lang natin. The same ba? Hindi. Hitan pa natin. Just here. Yan, I think okay na yan. So, tansyado lang talaga. So, sheet number. Ayan. Next. Siyempre, under na student, nilagay mo yung iyong pangalan. So, kung naalala nyo sa AutoCAD,
tayo ay gumamit ng field, 'di ba? Para gawin ito. Yan. Dito, text lang gagamitin natin. So, parang isahan na lang na ang pagkakalagay ng pangalan ninyo. So, consistent na yan sa lahat ng mga drawings. So, let's create a text. So, tx, tapos click ko lang dito. Lagay natin yung pangalan mo. For example, ang name mo ay Calatrava Santiago D. Ayan. D, kamag-anak niya sila Luffy. Siya ay D. So, A pala. O, ayan mo na, D na lang yun. So, name naman ninyo ilalagay nyo dyan. So, example lang naman yan. So, paano malaman kung yung sukat nito? So, nakalagay is 4mm Arial bold text. Okay, so sundan natin yan. Arial bold text. So, 4mm. Walang 4mm. So, gagawa tayo. No? So, edit type, duplicate, delete lang natin tong 2, then palitan natin siya ng 4. Okay. Tapos, text size, let's make this 4. Then, dahil naka-bold siya, ay, palitan pa natin ng pangalan. So, rename, let's make it, yan, lagyan natin bold. Yan, paalam natin bold letter siya. Tapos, check yung bold. Tapos, make sure na fold factor is 0.85. Apply. Then, okay. Ayan, so naka-bold letter na siya. Tapos, don't forget na mag-horizontal align sa vertical align. Pwedeng dito natin siya baguhin. Pwede din dito. Ayan, pwede mo din align dito. Ayan, parang gumagawa ka lang sa Microsoft Word. Ayan, so, tansyahin natin. Ayan, pwede natin siyang ipantay na sa mga previous nating ginawang mga labels na para hindi na tayo may hirapan. Nag-i-snap na siya agad. Tapos, ang tatansyahin na lang natin itong mga box natin. Okay, so nalagay natin yung ating name. So, next naman natin ay yung ating student number. Student number. So, copy-paste ko lang to. Okay, tapos, imbis sa bold letter, duplicate natin, hindi siya naka-bold, naka-regular letters lang siya. So, uncheck natin ito. So, make sure again, ito ay 4mm ang pangalan. Tapos, apply, then, okay. Type na ninyo yung inyong student number. So, for example, student number ko is 2023 11 11 1 2 3 4 5. Ayan, okay. So, kabatch ko lang kayo. 2023. Ayan. Okay. So, if ever na sa tansya ninyo, hindi pa rin talaga okay, no? Ayan, pwede kayong gumawa ng line. For example, LI for line. Ayan, hindi siya nakalapat pala. Okay. Kasi hindi man talaga natin lalagyan ng line, no? Nagbe-base lang ako dito sa kung ano yung naging alignment dito. So, pwede niyang gawin dito is, ibaba natin ganyan. Tapos ito, ibaba pa natin yung dito. Ayan. Tapos, delete na lang natin. Ayan. So, mas okay sa akin yung ganitong itsura. Okay. Tapos, next is yung pangalan ng inyong professor. Okay. So, 3mm bold text yan. So, may 3mm tayo. Gagawa lang tayo ng bold na text. So, copy. Tapos, I think dapat meron tayong gagamitin na gitnang line. Wait lang. Gawa tayo ng line muna tayo. So, gawa tayo ng line dito. Click, MV. Tapos, para meron tayong midpoint. Yan. So, wala kasing dito eh. Wala kasing MTP. Wait lang. Gawa tayo ng line pa na isa. Yan, para meron tayong basis. So, CO for copy. Click the midpoint. Then, click natin yung midpoint ng ginawa natin sa kabila. Ayan. Tapos, dito natin papalitan ito ng 3mm. Ayan. Okay, 3mm na siya. So, itong isa, gagawin natin yung bold letter siya.
Actually, pwede kayong gumawa ng bold letter nang hindi nag-edit type. Ayan. So, ito ituturo ko sa inyo. So, Control A lang para ma-select lahat. Tapos, dito sa taas, may makita kayo ito. Bold text. O kaya, Control B. Ayan, di ba? So, pareho lang na nangyari. Ang pagkaiba lang, pag wala kang ginawang family type, is hindi mo siya agad masaselect dito. Di ba? So, yun ang naman yung advantage noon. Pero kung isa mo lang naman siya gagawin, pwede mo double click, select all, tapos Control B para mabago mo siya. Pwede nyo din gamitin yung iba pang mga options dito para na kayo gumagawa ng Google Docs o kaya ng Microsoft Word. Okay. So, adjust lang natin tong boundary niya. Papunta dito. Ayan. If ever na mahaba, kasi pangalan ni Calatrava na. Lagyan natin dito pangalan ko pala. Ayan. So, Architect Angelo G. Cortez. Ayan. Tapos, yung sa baba is CADB/ ano yung section ninyo. So, CADB/ ARC3. Kung ano yung number ng inyong section. Okay? So, yan. Nasundan na natin tong dalawang box na ito. Next. So, meron na tayo nito, yung mga labels. So, ang kulang lang natin is ito, yung sa grading, saka sa sheet number. So, gawin natin yan. So, sa grading, nakalagay dito na 2mm Arial bold text siya. So, let's check. Meron na tayong 2mm, diba? Ito, yung ginawa natin kanina. So, gagawin lang natin ito. So, select, tapos CS, tapos, gawa tayo dito. Ayan. May nakalagay doon. Quality, completeness, neatness. Quality. Let's make this center. Tapos, middle. Tapos, Control-All, B. Okay. Tapos, gawan natin to ng papantayin natin siya sa gitna. Adjust lang. Yan. So, quality CO. So, copy na lang dito. Yan. Quality, completeness, neatness. Completeness. Tapos, neatness. Yan. Tapos, dito sa baba, total. Ang total ay mas malaki. So, 3mm Arial bold text. Yan. Try natin kung gagana yung MA. So, MA is match properties. MA match properties. Gayahin natin to. Gaya natin dito. Ayan. So, nagaya na pati yung pagiging bold letter niya. Nagaya na dito. Okay. So, palitan lang natin to ng total. Ayan. And lastly, gawin natin to ng sa sheet number. Okay, so sheet number, lalagyan natin dito is A para alam natin na ito ay for architectural. Okay, so ang sukat niya ay 4mm bold Arial text. So, 4mm bold Arial text. So, ito yan, yung ginawa natin noong una. Tapos, lalagay lang natin dito, A. Tapos, adjust natin again the text box, the boundary. Yan. Kasi kailangan matuto kayong magkaroon ng sariling boundary. Kung wala man, dapat may label na kayo. Teka, parang iba yata yan ah. Okay, so baba ko lang to ng konti. Kasi medyo na-OC ako sa boundary niya. Ayan, okay. So far, okay na. No? Tanggalin ko lang itong mga lines na ginawa natin kanina. Since reference lang naman yan. Then, it's okay na. Ayan. So, testingin natin kung gagana ba ito. So, again, Control S para mag-save. Iniulit ko, ito dapat yung pangalan ng inyong title block. Ngayon, i-load natin siya into project and close. No? Kasi pag load into project, nakabukas pa din to. Gusto ko matapos na agad yung project. No, itong title block, I mean. So, load into project and close tayo. Ayan. Tapos,
save project, no? Again, make sure nakasave kayo sa lecture 4 kung lecture 4 na yung ginagawa ninyo. Okay. Tapos, dito sa sheets, pwede natin siyang i-drop down. Ito, pwede natin mag-expand. Ayan. Ito yung A101 kanina. Ito yung A101 kanina. Select natin yung A101 o A3 metric. Tapos, under ng type selector, pili tayo ng ating niload na A3. Ito yan, oh. Ayan. So, select natin siya. Maglo-load na yung ginawa natin. Now, paano natin malaman kung ito ay gumagana? Okay. Double-click ninyo itong Bungalow Residential Project. Kung editable siya, very good. Kayo ay nakagawa na ng label. How about sa issue date? Double-click. Ayan, dapat editable din siya. For example, date today is August 8, 2025. Enter. Ayan, dapat editable siya. Tapos sheet content, for example lang muna, lagay lang natin dito ay perspectives. Yan, so dapat editable din siya. How about itong sheet number? O, gusto ko 101 lang yan. 101. Okay. How about yung iba? Ba, yung pangalan ninyo. Double click ko yung pangalan. Hindi siya editable. Why? Kasi isa siyang text notes lang. While yung mga na-edit natin kanina, tulad nitong project title, yan, siya ay part ng tag label. Okay? Kaya, kapag double click mo yung text, cancel ko lang muna. Hindi ko na save to. Yan. Pag double natin yung text na nandun sa title block, ang nangyayari, i-edit mo siya sa edit family. Pero kung double click ninyo ay label, may edit lang yung mismong label. Tinan din nyo yung class yung nangyayari dito. So, inedit natin tong 101. Gawin ko tong ibang pangalan. Pero tingnan dito sa sa ating project browser, nakalagay 101 perspectives. So, pag double click ko yung 101, halimbawa, gawin ko siyang 205, pati dito sa sheets, nagbago din yung name. Yung perspectives, palitan ko dito, gawin ko naman siyang ground floor plan. Nag-edit din siya dito. So, yan ulit ang sinasabi natin na parametric characteristic ng Revit. Okay. Pwede din ba palitan dito? Yes, pwede. So, right-click po lang dito, tapos rename. Ayan. Ito yung number. Ayan. Ito din yun. Same lang siya. So, for example, gusto mo siya ibalik sa 000, pwede. Tapos yung name, ibalik mo siya sa Site Development Plan. Okay lang din yun. Ayan. So, nag-edit siya. Automatic. Nag-update siya both sa project browser saka sa title block. Ayan. How about yung date? Gumagana ba yan? Okay. So, gawa tayo ng panibagong sheet. So, pwede kayong gumawa ng sheet using new sheet, tapos select mo ito. Ayan. Or, pwede mong i-duplicate yung sheet. Mamaya, try natin siyang gawin, no? So, okay ko muna to. Ayan. So, nakalagay dito, 000, sinundan lang niya ng 001. Ito din nakalagay dito. So, pag nilagay ko naman dito ay, okay na siya ng ground floor plan talaga. Ground floor plan. Automatic din, nagpabago na dito. How about naman yung date? For example, palitan natin yung date. Gawin natin siyang 30. Paano sa ibang sheet? Nag-update na din siya, August 30. So, pag nagmamadali ka na sa iyong project, that's gusto mo nang i-update, hindi tulad sa AutoCAD, kung hindi ka gumamit ng dynamic blocks saka ng field sa AutoCAD, iisa-isahin mo yon, di ba? So, dito sa Revit, automatic yan, na isa-isa mo na siya. Basta, ginamitan mo na siya ng label. So, balik natin to sa, dati. So, this is 08 muna. Ayan. 08 muna siya. Okay. So, yun ang purpose ng paggamit natin ng label sa kanang text inside the title block family. Ngayon, baka naisip niyo bakit yung boundary kanina na thick line or wide line hindi naging thick. So, gamitin lang ninyo ng TL. Ayan. So, dapat magiging thick na siya. TL. Ayan.
Okay, so pag zoom in, dapat, ayan, nakikita mo na yung difference ng line weight. Okay, so meron tayong title block. So paano ba gumagana ang title block dito sa Revit? So meron tayong ginawa sa floor plan. So try natin gawin na ilagay natin yung level 1 floor plan dito sa title block. So let's drag it. So drag, left click, hold, tapos bitawan mo siya dito sa title block. Pag binitawan mo, yan, kung gaano kalaki yung drawing area mo, yan, dapat makikita mo yung kanyang blue. Yan. So, pag malaki yung drawing area, mas malaki yan. Pag maliit, maliit lang din. So, click natin dito. Yan, lilitaw na lahat ng mga drawings natin. Now, para magkasya yung drawing natin sa nakaraan, o since meron tayong bagong save naman, this is lecture 4. So, double-click natin yung floor plan. Yan, pag double-click natin yung floor plan, hindi mo na may edit yung title block, naka-gray out siya. So, malaya mo nang galawin yung nandito sa pinaka floor plan. So, parang ano din siya na parang model space saka paper space, no? Ang datingan. So, select natin itong mga to na hindi ko naman kailangan na. Okay, so delete ko muna. Yung mga nakapin daw na delete. Okay, sige, okay lang yan. Okay, delete ko din to. Iwanan ko lang yung floor plan. Pag may nakapin, UP for unpin. Just delete. Iwan ko yung floor plan, tas iwan ko din tong mga elevation tags. So, select ko tong floor plan with the dimension and the field regions. Tapos, adjust ko lang dito sa gitna. Ayan. So, medyo malag siya kasi medyo detailed yata itong ginawa natin. Ayan. So, pag ganyang malag, hintayin nyo lang. Okay. Ayan. So, medyo naglag yung performance yan. Pero, at least nagagamit pa din naman natin. So, bago na natin yung kanyang sukat. Okay. So, usually, dapat, labas muna ako dito. So, double-click ako sa labas para ma-edit natin itong floor plan natin. So, pwede mo siyang i-adjust na, i-gitna sa kung saan man yung ating title block. Okay. Tapos, pwede natin din liitan ito. Pwede natin liitan. So, double-click ko ito. Dapat, gagawin mo sa mga elements mo, tulad ng mga tags, ilapit mo na siya sa iyong floor plan. Yan, lapit natin. Lapit natin. Lapit natin. Ayan. Para, click ako sa labas ulit. Double-click. Para, limit yung kanyang scope box. Ayan na. Limit yung kanyang scope box. How about naman dito sa baba? Ang haba ng line, tapos ang layo. Okay, ang gagawin natin dito, one click dito sa viewport. Ang tawag nga pala dito ay viewport. Ito may kulay blue na boundary. This is viewport. One click sa viewport. Pag click mo dyan, makikita mo may grip na dito sa line natin. Ang tawag dito sa baba ay drawing title. So, sa drawing title, nagkaroon tayo ng drag point dito sa baba. Pwede natin siyang i-adjust ngayon. Ayan, adjust. Ayan. Tapos, pwede mo din siyang i-click. Then, pag nagkaroon tayo ng cursor na move ang kanyang symbol, pwede mo siyang ilipat dito sa loob. Ayan, okay. Tapos, pwede mo din siyang palitan ng pangalan. For example, one click dito sa viewport, tapos click mo si level 1, o ipangalan mo na dito, ground floor plan. Okay. Sabi, would you like to rename corresponding level and views? For the sake of this discussion, yes muna natin. Okay. Tapos, pwede mo din adjust pa to. Yan, papunta dito. Ayan, di ba? So, meron ka nang nagawa na floor plan. So, madali dito sa Revit kasi drag and drop ka lang ng mga drawings, plans, elevation, section view, even the 3D views, no, na gagamitin mo papunta dito sa title block mo.
Tapos, kung yung isang view ay ginagamit mo na, hindi mo na siya magagamit sa iba pang mga title blocks. That's why, may indication na dito. Bagong feature to sa 2025, I think, no? Na meron ng indication kung ang isang floor plan ay nagagamit na sa isang title block. Di mo siya magagamit ulit. Pero, pwede mo siyang i-duplicate. Ayan. For example, gusto mong gamitin ulit ito, duplicate mo siya. Right-click, tapos duplicate view. Pwedeng with detailing, sabihin kasama yung mga view-specific na details tulad ng text, tags, ng detail lines, saka ng field region tulad nito. Yan. With detailing yon. Kapag duplicate lang natin. O, hindi kasama yung mga detail lines, saka yung mga field regions. Okay. Saging name niya is copy1. Pwede mo siyang i-rename by right-clicking tapos rename. Ayan. Pwede mo na siyang palitan ng pangalan. Pero, i-delete ko muna ito, no? So, delete. Sorry. Close muna natin para ma-delete. Select, tapos delete. Okay, so pinakita ko lang yung pagduduplicate, no? Pwede mo siya i-duplicate dito. Tapos, isa din sa mga bagong feature ng Revit since 2024, is pwede mo nang i-duplicate yung mga title blocks. So, pwede mong i-duplicate tong site development plan, pati yung laman niya. So, right-click natin yung site development plan, tapos, duplicate sheet. Pwede mo siyang duplicate empty sheet or with sheet detailing. Pagka with sheet detailing, parang kanina lang din. Kasama yung mga detail elements. Pagka duplicate with views, yan, kasama naman yung mga mismong views na sa loob ng sheet na ito. Ayan. Pag dinuplicate with views, pati yung mga views dito, madodoble din siya, madoduplicate din. Okay? So, yung isa yan sa mga bagong features ng Revit. Okay, pwede man i-duplicate yung mismong sheet. Okay, so naging familiar na tayo sa paggawa ng title block. So, I hope nakagawa na kayo nito. Then, next na gagawin din ninyo is gagawa kayo ng 20 by 30. Pero baka sa midterm or sa finals pa yun. Okay, get ready lang pagka sinabi kong gumawa kayo ng ganyan. Kasi, same lang din naman ng procedure ng gagawin ninyo. Okay. Next part of this video is creating your own logo. So, gawa tayo ng line. Tapos, gawa kayo ng logo dito. So, applyin natin lahat ng mga lectures na binigay ko sa inyo using modifying tools and others para gumawa ng inyong sariling logo. Okay, so hindi ko na siya gagawin as another family. Gawin natin siya dito sa loob. So, pwede nyo gawin. For example, logo ko, naka-hexagon lagi yan. Yan, ganyan. Tapos, hold shift para maging pantay. Or, ganyan. I don't know kung ano yung sa inyo, no? Pero, kunyari sa akin, ito yung logo ko. Tapos, LI again. Pwede mo palitan din yung kanyang thickness. Pwede mo siyang gawing thin line. Ayan. Okay. For example, ganyan ang logo ko. Kunyari lang. Tapos, pwede tayo maglagay din ng field region. Okay, so tinuruan kayong gumawa ng field region, di ba? So, gawa na kayo sa sarili ninyo. So, for this purpose lang, hindi ako gagawa ng sarili kong field region. Apply ko lang ito. Okay, tapos, pick. Gusto ko makapal siya. Gawin natin siyang wide lines. Ayan, so yun na makapal siya. Okay. Tapos, for example, may text ka. Lagyan mo na din ng text dito. Ayan. If ever tapos na kayo, okay, magbigay pa ng example ng text na. For example, text. For example, gusto kong 3mm. Lagay ko na dito. AGC. Pero ayokong naka-aerial siya. So, gawa tayo ng panibago. So, duplicate. For example, gusto ko siyang naka Times New Roman. Okay, so, okay natin. Tapos, hanapin natin dito, Times New Roman. Pwede natin i-type. Times, ayan, Times New Roman. Tapos, apply. Tapos, okay. Ayan, so nagbago na yung aking text. So, pwede nyo din gawin apply sa inyong
Logo yan. Okay, so ano pa ba yung mga kailangan sa logo? So, pwede nyo tanong sa akin on class na lang. Tapos, kapag nagawa niyo yung logo dito, select natin ito. Okay, tapos, type GP para maging group sila. Ayan. Tapos, lagay natin dito, logo underscore section underscore surname underscore first name. Ayan. Tapos, okay. Ayan. So, nagkaroon tayo ng group na. Okay. So, pagka naka-group na siya, pwede mo din siyang i-save sa labas kung sakali man na kailangan mo siyang i-save. So, pwede mo siya makita dito sa project browser. I-expand natin tong groups. Tapos, under siya ng detail kasi detail line ng mga ginamit natin. Oops. Detail. Ito siya. Ayan. Tapos, pwede mo siyang i-save group. Ayan, sa labas. Pag gagamitin mo siya sa iba pang mga title block or gagamitin mo pa siya sa ibang mga files. Okay? So, apply lang ninyo to. Yan, ba? Okay, ito na yung logo ninyo. Load into project and close. Yes. Tapos, yes again. Replace natin. Overwrite existing version and its parameter values. Pag sinabing may parameter values, kung binago mo yung label, ito pipiliin mo. Pero kung wala naman, pwede ding ito. So, either way, okay lang naman siya. Ayan. So, ito na. Lumitaw na dito yung ginawa natin na logo. Okay. So, again, sa inyo, paki-apply ito para magaya natin yung title block na ginawa natin dito sa canvas. Okay. Tapos, ipasok na din ninyo yung floor plan dito para ma-testingin na natin siya. Okay. So, hanggang dito lang muna yung topic natin for title blocks and your logo. So, gawin niyo muna siya. So, sa next na tutorial natin ituturo kung paano babaguhin yung drawing title and hopefully, maumpisa na din natin yung paggawa ng level sa kanang grades.